Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Praise God, magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Ivy Castromayor from CRC Maine. Tayo po ngayon ay dadako sa ating tinapay mula sa langit. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa oportunidad na binigay mo upang maibahagi ang inyong banal na salita. Dalangin po namin ang inyong paggabay sa aming pag-aaral at ang banal na spirito na patuloy na kumilos para po aming patuloy na maunawaan ang inyong salita na nais ipahayag ngayong umagang ito. Kayo po ang manguna sa inyong lingkod na po ang aking samot dalangin. Amen. Praise God. Atin pong basahin ang ating talatang pag-aaralan mula sa Josue or Joshua chapter 24 verse 15. Ang sabi po doon, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirihan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Praise God. Ito pong verse na to ay laging ating pinapahayag lalo na sa mga Kristiyanong pamilya. Nasabi nga, as for me and my house, we will serve the Lord. So atin na po itong naririnig. Ngunit bakit nga ba ito nabanggit ni Josue nung panahong iyon? So ito yung mga panahon na ang mga Israelite ay namumuhay sa kalikuan or naglilingkod ng iba't ibang Diyos-Diyosan. Kaya sa paglilid o sa pamumuno ni Joshua, ito ang kanyang buhay ay kanyang ipinahayag na tamang pagpili. So yun nga ang kanyang nasabi, na para sa kanya, siya ay maglilingkod kasabay ng kanyang mga pamilya. Ang buhay po ay puno ng mga pagpipili or mga choices, no? Araw-araw pumipili tayo sa ating mga salita, ating gawain, or maging sa ating mga paninindigan sa buhay. Si Joshua, nung nabanggit niya po ang kanyang sinabi sa chapter 24 verse 15, ay hinamon niya ang mga Israelita, no? Sa bayan ng Israel, sinabi niya, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. So binigyan niya ng choices ang mga tao. Pinapaalala lamang sa atin na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi minamana at hindi rin dapat napipilitan. Ito ay isang personal na pasya ng mga nananampalataya at ng may pagtitiwala at pagsunod. So kailangan kung tayo po ay magde-decide, so dapat stick tayo kung ano ang naka-align doon sa kalooban ng Diyos. So hindi po tayo magdedepapasya na sa sarili lamang natin, kundi bilang mga Kristiyano ay kailangan laging naka-align sa kalooban niya. At ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang nais niya? Yun po ay siya ang paglingkuran. Hindi maaaring ipagliban ang pagsunod sa Diyos. Sabi ni Josue, sa araw na ito, yun nga ang pagkakasabi niya. Ibig sabihin, ngayon ang tamang panahon. So patuloy na ating dapat i-declare na araw-araw ay maglilingkod tayo sa Diyos. Hindi na dapat ipagliban or hindi na dapat ipagbukas, hindi na dapat mag-alibay ng ano-ano pang paraan. Dahil ang nais ng Diyos ay ngayon na hanggat tayo may kalakasan, hanggat tayo ay nabubuhay pa. Dahil darating ang panahon na mas mahirap na maglingkod pag matanda na, uugod-ugod na, diba? Kaya dapat hanggat kaya ngayon na maglingkod. Kaya maraming bagay ang gustong agawin ang lugar ng Diyos sa ating buhay, no? So may mga placements tayo, may mga iba tayong nagiging prioridad sa buhay. Tulad ng pera, trabaho, kasikatan, at maging ang mga sariling kagustuhan, no, na ipagpapalit natin yon sa ating mga desisyon ng paglilingkod. Dahil may iba-ibang priority, maging ang ating mga pamilya, pag-aaral, trabaho, yan yung mga minsan nauuna natin. Pero naunawaan ng Diyos ang ating buhay, ang ating pang-araw-araw. Ngunit nais niya na sa panahon ay magsiset tayo ng priority na tayo maglingkod sa Kanya. Kaya ang mga bagay na yon ay temporary lamang. Kaya ang mga ito ay hindi
hindi nagbibigay ng tunay na kagalakan o kapayapaan sa atin. Kaya dapat, habang tayo nabubuhay, nabubuhay tayo sa mundo, ang Diyos lamang ang karapat-dapat nating paglingkuran. Yun ang tunay niyang kalooban. Praise God. Pagkatapos ay matapang na sinabi ni Josue, ngunit tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Pinakita nito na ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula sa sarili, ngunit may malaking impluwensya sa pamilya. Kapag ang magulang ay tapat sa Diyos, ang sambahayan ay ginagabayan sa tamang landas. Ang buong pamilyang naglilingkod sa Diyos ay tunay na pinagpapala at pinapatatag ng Diyos anumang unos ang dumaan sa buhay. Praise God. Kaya naging firm si Joshua sa kanyang desisyon na siya naman dapat nating tularan na sa ating paglakad sa buhay, paglilingkod sa Diyos, kailangan ay daladala natin ang ating buong pamilya na kasama nating naglilingkod. Kaya mga kapatid, ang tanong ay simple ngunit mahalaga. Sino ang pinaglilingkuran natin? Naway pilitin natin ang Panginoon ang ating paglingkuran. Hindi lang sa salita, kundi sa ating pamumuhay araw-araw at sa gawa at nang may pananampalataya hanggang sa kanyang pagdating. Patuloy tayong manampalataya sa Diyos, patuloy natin siyang sundin. Sabi nga, trust and obey and worship Him and serve Him. Tayo ay patuloy na magiging iba sa lahat at sabi nga sa Malakay 3:8, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. So makikita ng mga tao na tayo ay aangat, tayo ay magliliwanag kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos, na siya namang nais ng Diyos sa atin bilang mga anak niya. Ang nanatiling naglilingkod sa Diyos ay magkakaroon ng maraming benepisyo at mga karangalan na nag-aabang sa atin pagdating ng tamang panahon. Sa atin pong pagtatapos, sabi sa John 12:26, sabi doon, kung ang sino man, si Jesus po ang mismong nagsalita nito, kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, hayaan siya ang sumunod sa akin. Kung saan ako naroroon, ay doroon din ang aking tagapaglingkod. Kung ang sino man ay naglilingkod sa akin, siya ay pararangalan ng aking Ama. So yun po nabanggit ni Jesus sa 1 John 12:26. Kaya ano ang ating dapat piliin? Ang paglingkod sa Diyos, ang pagsunod sa Kanya, at patuloy na paglakad ng may pananampalataya. Praise God, yan po ang ating mensahe sa umagang ito na ayon sa salita doon po sa Joshua chapter 24 verse 15. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa amin na pag-aralan na tunay nga na dapat naming piliin ang maglingkod sa iyo. Dapat naming piliin na ikaw ang unahin, i-prioritize at bigyan ng buong karangalan sa aming buhay. Panginoon, tulungan niyo kami na sa aming pagsunod sa iyo ay mangibabaw ang pag-ibig, mangibabaw ang pagtitiwala, at sa aming pagsunod ay sumunod din ang aming pamilya para sa ganon ay buong angkan at buong tahanan namin ay maglilingkod sa iyo na siyang inyong nais. Maraming salamat po sa umagang ito. Kayo po ang maparangalan, kayo po ang maitaas. In Jesus' name, Amen. To God be all the glory. Maraming salamat po.